14. Philippians chapter 3, verse 13 up to verse 14. Sabi dito ni Apostol Pablo, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito makikita natin sa mga talata na ito, no, palagi si Apostol Pablo ay inahalin tulad ng buhay ng mga mananampalataya sa isang laro o paligsahan, no, sa mga atleta. At ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, no, na matagal na siyang naglilingkod sa Panginoon, at kumbaga sa takbuhan, kung malapit ka na dun sa finish line at nakikita mo na yung gantimpala, nakikita mo na yung katapusan, eh hindi ba dapat mas lalo mong ibigay yung iyong lakas, yung iyong kakayahan, no? So in other words, walang rason para huminto, walang rason para mas maging mabagal yung kanyang paglilingkod. Bagkus habang tumatanda at habang tumatagal at nakikita natin yung dulo, mas lalo nating ibigay yung ating best. Kaya nga sabi ko dun sa mga fourth year namin sa Bible School, mga kapatid, huling taon na, no? Kasi medyo parang nakakaramdam kaming mga teacher na parang nanlalamig na sila. So mga kapatid, huling taon na, ibigay nyo na yung lahat ng makakaya nyo sa huling takbo na ito. No? Ganun ang sinasabi ni Apostol Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Isa lang ang ating pinaglilingkuran. Sabi ng Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang Diyos and mammon. Ito ay Diyos ng material na bagay. Hindi natin pwedeng pagsabayin ang material at espiritual. Ang laman at ang ating espiritu. Lagi silang magkalaban. So therefore, ang spiritual na buhay natin, dapat siya ang ko-control sa bagay na pisikal. Sabi ni James, in James chapter 1, verse number 8, a double-minded man is unstable in all his ways. So kailangan, ngayon pa lang, tiyak na natin sino ang ating paglilingkuran. Hindi pwedeng laban bawi, no? Atras abante. Kung tayo maglilingkod sa Panginoon, ibigay na natin lahat, no? Sabi diyan, a double-minded man is unstable, no, in his ways. Maaring sinasabi natin, Pastor, paano yung pag-aaral ko? Paano yung pamilya ko? No? Yung mga pangarap ko sa buhay, yung mga gusto kong maabot, hindi po masama yan. Maganda po na mangarap tayo. Pero tiyakin natin na yung pangarap natin nakapailalim sa kapangyarihan at kalooban ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 12. 1 Corinthians chapter 6 verse number 12, sabi niya, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Sabi niya dito sa verse number 12, all things are lawful unto me. No? Siya ay miyembro ng Sanhedrin, no? At marami siyang payo sa atin sa buhay pag-aasawa. Tanong natin, bakit si Apostol Pablo pakialamero sa buhay namin mag-asawa? Wala naman siyang asawa. Well, ayon sa pag-aaral sa Biblia, hindi ka pwedeng maging member ng Sanhedrin
kung wala kang asawa. No? So, siya ay magaling sa batas. So whether or not may asawa siya o wala siyang asawa, ang katotohanan, he is a member of the Sanhedrin. Ito yung mga nagiging justices. Ganon siya kahusay, ganon siya kagaling pagdating sa batas, sa kautusan. Pero sabi niya, kahit na napakagaling niya sa mga batas na yan, sa mga kautusan, sabi niya, but all things are not expedient. Sabihin, kahit na sumunod siya ng sumunod sa kautusan, yung pagiging banal niya, wala man lang naging contribution yung kanyang pagsunod sa kautusan. Kahit gatiting. Ibig sabihin, wala siyang pupuntahan. Hindi man lang siya nausog, hindi man lang siya nagalaw pagdating sa usapan ng pagiging espiritual at ng kabanalan. Sabi niya dyan, but I will not be brought under the power of any. Kaya nga sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, lahat ng bagay na kanyang tinamasa, no, binilang niya bilang isang dumi, basura, no, alang-alang sa ating Panginoong Hesus. So in other words, merong mga bagay sa ating buhay, achievement, titulo, kaibigan, ambisyon, pangarap na kailangan nating iwan, no? Alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At kapag ikaw ay nagsakripisyo, kapag ikaw ay merong iniwan, tandaan mo, hindi utang na loob ng Panginoon sa iyo yan. No? At huwag mo isipin sa mundo na ikaw lang ang gumawa ng sakripisyo. Marami ring tao sa buong mundo ang gumawa ng desisyon. No, minsan kasi may mga Kristiyano kapag ako nagpastor kasi iniwan ko yung pangarap ko. Dapat artista ako ngayon eh. Para bang feeling nila utang ng loob pa ng Panginoon. Hindi lang ikaw ang gumawa, marami tayo. Marami tayo na merong sinakripisyo para sa Panginoon. At huwag mo iisipin na ikaw lang ang kawawa. Ikaw lang ang no? We have to sacrifice kaibigan, ambisyon, alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya yung unang nagsakripisyo para sa atin. Tingnan natin sa Luke chapter 6 verse 46. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit mo siya tatawaging Panginoon? Ba? Pero hindi mo naman ginagawa yung bagay na pinapagawa niya sa iyo. So ano ba yung pinapagawa niya sa atin? Unahin natin siya. No? Seek ye first. That is a principle. Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus at nabubuhay tayo dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. The just shall live by faith. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating sabihin, Pastor, matagal ko nang narinig yan, di naman gumagana eh. No? Narinig mo lang, pero nasubukan mo na ba? Hanggat hindi mo nasusubukan, hindi tayo pwedeng magsalita. Ito ang prinsipyo na sinasabi sa atin ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. So this is the principle. Bilang mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi isang legal na aklat. Ito ay aklat ng prinsipyo. No? May mga binibigay sa ating prinsipyo na kailangan nating sundin. No? Even in the Old Testament. Ano bang pakialam ko dyan? No? Minsan napakinggan ko sa hindi ko alam kung sa TV o sa social media. Sabi, hindi na natin kailangan yung mga nasa Old Testament. No? Hindi natin magagamit yung mga kautusan na yan. Yes, hindi mo magagamit yan, pero may prinsipyo na tinuturo yan. Because the Bible is a book of principle. And one of that principle is that we learn to seek Him first, put Him first in our life.
He is God. He is our King. He is our Savior. Then secondly, gusto ko pong makita natin the practice. Yung pala yung prinsipyo eh. Anong gagawin natin? Kung naniniwala ka sa prinsipyo na yon, gawin mo. Make it your life. No? Gawin natin. I-practice natin. Madalas kong naririnig, nakalimutan ko na kung sino yung pastor na yun eh. Sabi niya, let us put our money where our mouth is. Tama ba yun? Let us put our money where our mouth is. Ibig sabihin, kung bukang bibig mo na mahal mo yung Panginoon, dapat kasama yung bulsa. Diba? Mahal mo yung Panginoon, hindi ka nga makapag-offering. Hindi ka nga makapagbigay ng tithes. Hindi ka nga makapag-contribute sa mga commitment eh. Pero sasabihin mo, mahal mo Panginoon. Diba? Parang sabihin mo, mahal mo magulang mo. Birthday ng magulang mo, hindi mo man lang naregaluhan. Mahal mo asawa mo. Nakakalimutan mo yung anniversary ninyo. Diba? Eh, anong silbi ng sinasabi mong mahal-mahal? Action speaks louder than words. So, if we believe in this principle, do it. Sabi ng Nike, do it. Gawin mo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung alam natin na siya ang dapat na numero uno sa ating buhay, gawin natin. Unahin natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Psalm chapter 5 verse 3. Psalm chapter 5 verse 3 or Psalm 5:3, my voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Paggising mo pa lang sa umaga, anong sabi nito? Manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon. Sa unang pagmulat ng iyong mata, sa unang paggising mo sa iyong diwa, ang unang maging goal natin, kausapin natin ang Panginoong Jesus. Sapagkat maraming natulog, hindi na nagising. So, next, worship Him every first day of the week. No? So, yun yung isa sa mga kakaiba, katangi-tanging attributes ng local church. Maraming kakaiba, no? Ang local church ay nagsimula in the day of Pentecost, no? At isa sa mga katangian niya, bakit kakaiba itong church na ito, itong New Testament, no? Because they gathered every first day of the week. In the Old Testament, ang pinapahalagahan nilang araw is the Sabbath day. The 6th day, no? The rest day. Pero simula nung ang ating Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, after 3 days nabuhay na magmuli, ano nangyari? Bumalik siya sa langit at simula noon nagsimulang magtipon ng mga mananampalataya. Hindi natin makikita sa Old Testament yon. Hindi natin makikita kung saan yon. Only in the New Testament church. We worship God. We gather together on the first day of the week. Acts 20 verse 7. Upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. 1 Corinthians 16 verse number 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God had prospered him, that there be no gatherings when I come. Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, pagkagising natin sa umaga, makipag-usap kagad tayo sa Panginoon.
Sa unang araw ng linggo, and that is Sunday. Sunday is the first day of the week, hindi siya yung last. And next, yung ating first fruit, no? The first fruit of your income. Tingnan natin sa Proverbs chapter 3, verse number 9. Proverbs chapter 3, verse number 9. Honor the Lord with thy substance, and with thy first fruit of all thine increase. Ano pong gustong ipakita natin ito? Sa buhay natin, sa talento natin, sa pagbibigay natin sa Panginoon, dapat una siya. No? Dapat yung ibibigay natin para sa Panginoon is the best. Maraming Kristiyano nagkakaproblema palagi sa giving dahil palagi ang katwiran natin ay, Pastor, wala na nga eh. Pastor, nahihirapan na nga mag-budget eh. Ang tanong natin, saan mo ba nilalagay ang Panginoon sa budget mo? Ha? Yung iyong tuition fee, number 1. O maaring yung bahay, yung renta, number 1. Maaring yung bayad sa kuryente, yan yung mga inuuna natin eh. And then whatever na matira para sa Panginoon. So ganun ba yung prinsipyo na tinuturo sa atin ng Panginoon? Ha? Ganun ba yung tinuturo sa atin? Hindi. Kung kakausapin tayo ng babaeng balo at saka yung kanyang dalawang nita, no? The widow and the two mites, sasabihin niya sa atin, wala na nga eh. Pero nung nagbigay yung mga tao during that time, nagkakalansingan pa eh. Siguro mga congressman yung nagbigay doon. No? Nagbigay yung isang congressman, dami niya. Kaya tinanong, Panginoon, sino pinakamalaki nagbigay? Yung babaeng balo. Kasi binigay niya na lahat. No? Pwede kang magbigay na walang puso. Pero yung tunay nagbibigay, kasama pati puso niya. At yun yung babae na yun, no? Nagbigay siya ng merong pag-ibig. At sabi dito sa Proverbs 3 verse 9, kung magbibigay tayo sa Kanya, we must give our best. Una sa ating buhay. Alam niyo yung salitang tira-tira, no, ginagamit natin yan sa pagkain ng aso eh. So, nagastos mo na yung pangrenta, nagastos mo na yung pambayad sa tuition, pangbaon, pambili ng damit, pang Shopee, pang Lazada, pang milk tea, tas yung tira-tira para sa Panginoon. Minsan yung tira-tira nga may sukli pa eh. No? Pastor, yung sukli ko, akunin ko na lang mamaya. So, yung tira-tira, para lang sa aso yun. Kung tayo magbibigay sa Panginoon, we must give our best. Bakit ba tayo nagbibigay sa Panginoon? Of course, we want to honor Him. No? Gusto nating magpasalamat. Gusto nating kilalanin siya sa ating buhay. And then also, hindi lamang unahin natin siya sa bawat araw, unahin natin siya sa bawat linggo, unahin natin siya sa pagbibigay, unahin din natin siya sa bawat desisyon na gagawin natin. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. So, karugtong na yun eh. Domino effect na yun eh. Sabi doon, sa verse number 5, 2 Corinthians chapter 8, sorry. 2 Corinthians chapter 8 verse number 5. Binigay muna nila yung sarili nila. No? Kaya nagiging big issue minsan yung pagbibigay. No? Pasensya na kayo, puro pagbibigay ang iniisip ko ngayon. Kasi yung topic natin ngayong buwan nandun eh. Kaya ngayon pa lang nag-iisip na ako ng mga mensahe, no? Kaya yun ang madalas kong masabi. Ang ating tema ngayong buwan ay financial faithfulness.
So bakit nagiging mahirap minsan ang pagbibigay? No? Kasi una sa lahat, wala yung puso mo doon. Kahit na ano pang gawin natin sa pagbibigay, no? Palaging may excuse yan. Bakit puro na lang ako nagbibigay? Bakit sila hindi nagbibigay? Diba? Palaging may excuse. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano pinakadahilan? Ang problema, puso. Walang pag-ibig sa Panginoon. Pero kung yung puso niya nasa Panginoon, kasama na rin yung bulsa niya. Konektado yan. No? At hindi siya magtatanong, bakit ako lang bigay ng bigay? Sila hindi nagbibigay. No? Kung nagbigay ka, Panginoon na ang bahalang magpala sa iyo. Sa mga hindi nagbigay, problema na nila yon, no? Pero ikaw, alam ng Panginoon yung puso mo, sabi nga ng Bible, di ba? God loveth the cheerful giver. Kailangan pag nagbibigay tayo, masaya eh. No? Nagbigay ako sa Panginoon dahil mahal ko ang Panginoon. Hindi ka nagbibigay, sisilipin mo pa yung binigay ng iba. Uy, maliit yung binigay niya. O kulang yung binigay niya. Hindi. God loveth the cheerful giver. So kapag nagbigay ka, maybe kayo, nagbibigay na tayong lahat kasi member naman tayo ng church. Eh. Pero pag nagbibigay ka, parang bigat sa puso mo, huwag mo na ibigay. Huwag mo na ibigay, sa'yo na lang yun. Kasi mali yung proseso ng pagbibigay mo. Mali yung paraan. Ang tamang paraan, nagbibigay ng masaya. Kaya kapag meron ka pang hirit na, sayang naman to. Malaki naman to. Yung isa kanya naman, maliit naman. Diba? Pagka may mga excuse ka pang, huwag ka nang magbigay. Kahit piso pa yan, huwag mo na ibigay. Sa'yo na yan. Itago mo na yan. Kung masama ang loob mo. Kasi ang tamang pagbibigay, masaya. God loveth a cheerful giver. At dito, natutunan yun ng mga mananampalataya sa Aklat ng Korinto. Bakit? Nauna nilang ibigay yung kanilang sarili. No? Yung kanilang puso. So consider Him first in every decision. Give Him the first devotion of your heart. No? Yung ating puso. Diba? Merong isang church doon sa Revelation, ang naging issue nila, wala na yung kanilang first love. No? Ibig sabihin, hindi na sila ganong kasing init ng dati. Parang sa mag-asawa lang. No? Na nung sila nagde-date, talagang, diba, pakitang gilas yung nanliligaw, kinukuha pa yung bag, no? Pagtatawid, sinisiguradong wala nang sasakyan na nasa kalsada bago sila tumawid para safe na safe. Ngayon, tatawid na, ilang taon na lumipas, so bahala ka dyan tumawid. Pasagasaan ka sana dyan. So wala na yung first love, wala na yung init. No? Pero dapat mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, this is a principle. Seek Him first. This is a practice. And then number 3, the promise. Ano yung pangako sa atin dito sa verse number 33? All these things shall be added unto you. No? Diba, sabi natin doon sa Philippians, sabi ni Apostol Pablo, be anxious for nothing. Nothing means nothing. Pero dito naman, all means all. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians, huwag kayong magulumihanan sa kahit na anumang bagay. Wala kayo dapat pangamba. Pero dito naman, lahat. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ano yung kondisyon? Ano yung promise sa atin? O premise? Seek Him first. Unahin natin siya. And then the promise, all these things shall be added unto you. And ang ginamit dito na proseso is not addition. It is multiplication. It is a continuous addition. So, all these things shall be added unto you. Hindi na natin kailangan mangamba. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 25, therefore I say unto you, take no thought of your life, that what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body than raiment?
And then, wala na pong silbi ang pag-aalala. Sabi ng Matthew 6:26, "Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?" In verse 27, "Which of you, by taking thought, can one add cubit unto his stature?" So inisip mo yung mga problema mo. Kung meron kang 10 problema, just by mere thinking, may nasolba kahit na isa. Meron kang 10 problema, maghapon mo pinag-isipan, isip ka ng isip, may nasolba? Wala. Stress ka lang, nagkasakit ka lang, no? Nangayayat ka lang, dumami lang puti mo sa buhok. Pero pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, kung meron kang 10 problema sa isang araw, lahat yan nasa Panginoon na. At gagamit siya ng kaparaanan. Di ba sabi ni Jeremiah, "Call unto me and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not." No, magugulat ka na lang, may pangangailangan ka, no? May blessing na darating, may gagamitin na tao. Minsan kahit hindi pa mananampalataya, si Elijah nga ginamit ng Diyos yung uwak no? Para pakainin yung kanyang anak. And so, gagamit din ng Diyos ng mga kaparaanan, no? Sabi ni Apostol Pablo, "But my God shall supply all your need, no? According to His riches," no? Ang Diyos ang magbibigay ng ating pangailangan. So, dapat natin matutunan what is our priorities. Ito yung prinsipyo, ito yung practice, ito yung pangako, the promise. "All these things shall be added unto you." Tayo po ay sandaling yumuko at pumikit. Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpapaalala sa amin. Meron kaming mga prioridad bilang mga anak po ninyo. Ito po ay yung sa aming buhay, kayo po ang maitanghal, kayo po ang mapupurihan, kayo po ang mabigyan ng paggalang at pagsamba. At dalangin po namin, paalalahanan niyo po kami, kami na mga naririto, na hindi ang aming mga amo, ang aming mga employer ang nagbibigay sa amin ng blessing, hindi ang kung sino pa man, kundi kayo na aming Diyos. Kayo ang nagpapala, kayo ang nagpapanatili ng aming buhay. Kayo ang dahilan ng kagalakan at pag-asa ng aming buhay. Kaya, kung meron kaming ibabalik na papuri at pasasalamat, ay walang iba kundi sa inyo lamang. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So tayo po ay dadako sa ating prayer time. Tayo po ay pumunta sa ating mga groupings.